Lumalabas sa isang bagong pag-aaral sa Amerika na may epekto sa pag-uugali at asal ng mga kabataan ang mga violenteng video game. Nakadadagdag daw dito sa tsansa ng mga tinatawag na criminal at risky behavior gaya ng paninigarilyo at pagdodroga. May report si Lay Alvis. Mabilis pa sa alas 4 napuno ang mga computer shop na ito sa Quezon City pagkatapos ng klase. Bawat isa may paboritong laro. Ang 17 anyos na ito halimbawa, paboritong laruin ngayon ang League of Legends, isang multiplayer online arena kung saan bubuo ang player ng isang character na lalaban sa iba pang character na kontrolado naman ng iba pang player o ng computer. 3 oras daw kada araw ang ginugugol niya sa paglalaro. Maikli na nga raw ito dahil nung nasa high school daw siya, inaabot siya ng 6 hanggang 7 oras. Ginagawa ko lang po ito libangan. Kasi po para sa akin, parang life is like a game. Parang ito pong laro na to, meron pong ability power, parang sa isang personality na isang tao. May karahasan man daw sa ilang computer games na kanyang nilalaro tulad halimbawa ng barilan. Sa tingin niya, wala itong epekto sa kanya. Para lang po ini-imagine niya lang po siya, hindi po siya nangyari sa totoong buhay. Ang 14 anyos namang ito, walang magawa na kontrolina ng kanyang mga magulang ang paglalaro niya ng computer games dahil napapabayaan daw niya ang kanyang pag-aaral dahil dito. Ngayon, pag wala lang pasok siya pwedeng maglaro at isang beses lang sa isang linggo. Pero di na raw na-check ng kanyang ama kung anong klaseng video games ang nilalaro niya. Di na para sila puntahan pa sa shop. Sinasabihan naman namin sila. Ano po yung sinasabi niyo po? Binibili niyo po sa kanya? Yung mga laro lang na dapat nilang laruin. Ano pong mga Huwag yung mga violence na games. May mga nauna ng pag-aaral na nagsasabing maaaring magkaroon ng aggressive behavior ang mga madalas maglaro ng mga violent video games. At sa bagong pag-aaral ng Dartmouth College sa Amerika, natuklasang ang violent video games ay maaari ring makadagdag sa tsansa ng criminal at risky behavior gaya ng paninigarilyo, pag-inom ng alcoholic drinks, paggamit ng illegal na droga at reckless driving. May tendency raw na maging rebellious at thrill-seeking ang mga naglalaro ng mga video games na may karahasan. 5,000 teenagers sa Amerika ang respondent sa nabanggit na pag-aaral. Paliwanag ng psychologist at medical doctor na si Sam Ramos, ang karahasan kasi sa computer games maaaring manatili sa isipan ng mga naglalaro. Kung mapapansin mo, Miss Lay, itong video games na to, nire-reward niya yung mga hostile behavior. Eventually, nag-i-evolve itong mga negative thoughts into ideas, concepts. Pero mahirap daw na masabing tanging ang paglalaro lang ng video games ang sanhi ng problema. Maaaring nakakadagdag lang daw ito. Maraming factor na dapat i-consider. So unang-una din yung parental guidance, yung pag-aalaga at moral na ibinibigay ng mga magulang. Also yung mga taong nakapaligid sa kanya. Sa school, napakahalaga din. May mga factor tayo like bullying. Payo sa mga magulang at guardian ng mga kabataang nahihilig sa video games, i-monitor ang mga ito. Kapag pinagbawalang maglaro ng mga video games na may karahasan, ipaliwanag itong mabuti. At higit sa lahat, hikayatin ang mga kabataan na sa halip na magbabad sa computer, mag-enjoy din kasama ang pamilya at mga kaibigan sa ibang mga aktibidad. Lay Alvis, GMA News.